Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga hindi matuwid. Kung ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maasahan? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa sa iba? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga hintil? Kaya't maging ganap kayo, gaya ng inyong Ama na nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay lampas. May mga tao sa buhay natin na napakadaling mahalin. Madaling mahalin ang mga taong mabait sa atin. Madaling mahalin ang mga taong sumusuporta sa atin. Madaling mahalin ang mga taong nagpapasaya sa atin. Madaling mahalin ang mga taong mahal din tayo. Ngunit, may mga tao ring tila napakahirap mahalin. Yung taong nanakit sa atin, yung taong nagtaksil, yung taong paulit-ulit tayong binibigo, yung taong sinisiraan tayo, yung taong hanggang ngayon ay dahilan pa rin ng ating mga luha. At kung magiging tapat tayo, marami sa atin ang may mga pangalan agad na pumapasok sa isip habang binabasa ang Ebanghelyo ngayon. Dahil ayon kay San Mateo, ibinigay ni Jesus ang isa sa mahirap niyang utos. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ang mga umuusig sa inyo. Napakadaling basahin, ngunit napakahirap isabuhay. Dahil likas sa tao ang magmahal sa nagmamahal sa Kanya. Likas sa tao ang maging mabuti sa Kanya. Likas sa tao ang paboran ang mga kakampi niya. At yan mismo ang sinabi ni Jesus. Kung mahal mo lamang ang mga nagmamahal sa iyo, ano ang kakaiba roon? Ginagawa rin iyon ng lahat. Kung binabati mo lamang ang iyong mga kaibigan, ano ang espesyal doon? Kaya rin iyong gawin ng iba. Sa madaling salita, hindi tayo tinawag ni Jesus upang magmahal ng karaniwan. Tinawag niya tayong magmahal ng lampas. Lampas sa damdamin, lampas sa kaginhawahan, lampas sa natural na reaksyon ng mga tao, at dito nagsisimula ang tunay na pagiging Kristiyano. Dahil hindi mahirap magmahal kapag mabait ang tao. Ang mahirap ay magmahal kapag masakit. Hindi mahirap magbigay kapag may natatanggap ka rin. Ang mahirap ay magbigay kahit walang kapalit. Hindi mahirap magpatawad kapag humingi ng tawad ang nakasakit. Ang mahirap ay magpatawad kahit hindi sila humihingi ng tawad. At iyan ang klaseng pag-ibig na itinuturo ni Jesus. Pag-ibig na lampas sa karaniwan. Pag-ibig na lampas sa lohika ng mundo. Pag-ibig na lampas sa simpleng emosyon. Bakit? Dahil iyan mismo ang paraan ng Diyos sa atin. Pansinin natin ang sinabi ni Jesus. Pinasisikat ng Ama ang kanyang araw sa mabuti at masama at nagpapaulan sa matuwid at hindi matuwid. Napakaganda ng larawang ito. Kapag sumisikat ang araw, hindi nito pinipili kung sino ang liliwanagan. Kapag umuulan, hindi nito pinipili kung sino ang mababasa. Ang biyaya ng Diyos ay dumadaloy maging sa mga taong hindi karapat-dapat. At kung tutuusin, kabilang tayo roon.
Ilang beses tayong nagkamali. Ilang beses na tayong naging makasarili. Ilang beses na tayong lumayo sa Diyos. Ngunit, hindi siya tumigil sa pagmamahal sa atin. Hindi niya sinabi, mamahalin lamang kita kapag naging perpekto ka na, kapag naging banal ka na, kapag naging mabait ka na. Hindi niya sinabi, patatawarin lamang kita kapag karapat-dapat ka ng patawarin. Sa halip, minahal niya tayo habang tayo ay makasalanan pa. At iyan ang dahilan kung bakit napakahalaga ng Ebanghelyo ngayon. Hindi lamang ito utos, ito ay paanyaya na maging katulad ng Diyos. Kaya sinabi ni Jesus, magpakasakdal kayo, magpakaganap kayo, gaya ng inyong Ama na nasa langit. Kapag narinig natin ang salitang ito, agad nating naiisip ang pagiging perpekto. Ngunit ang ibig sabihin nito sa Ebanghelyo ay pagiging ganap sa pag-ibig. Pag-ibig na walang kinikilingan, pag-ibig na hindi namimili, pag-ibig na marunong magpatawad, pag-ibig na handang magmahal kahit masakit. At dito tayo nahihirapan. Dahil marami sa atin ang may mga sugat na hindi pa naghihilom. May mga taong hanggang ngayon ay hindi pa natin mapatawad. May mga pangalan na kapag naririnig natin, sumasakit pa rin ang ating puso. At marahil, iniisip natin, Lord, hindi ko pa kaya. At tama tayo, hindi talaga natin kaya mag-isa. Dahil ang pag-ibig na hinihingi ni Jesus ay hindi ordinaryong pag-ibig ng tao. Ito'y pag-ibig ng Diyos na gumagawa sa loob natin. Kapag tayo ay nagdarasal para sa ating kaaway, hindi ibig sabihin na tama ang kanilang ginawa. Kapag tayo ay nagpapatawad, hindi ibig sabihin na wala ng sugat. Kapag tayo'y nagmamahal, hindi ibig sabihin na wala na yung sakit. Ibig sabihin lamang na hindi natin hinahayaang kontrolin tayo ng galit sa ating puso. At ito nga yung mahalagang sinasabi ng ating Ebanghelyo sa araw na ito. Madalas iniisip natin na kapag pinatawad natin ang isang tao, para yun sa kanila. Ngunit kadalasan, ang totoo, para yun sa atin. Dahil habang kinikimkim natin ang galit, tayo rin ang nakakulong. Habang hawak natin ang sama ng loob, tayo rin ang nabibigatan. At kapag natuto tayo magmahal ng lampas, tayo rin ang unang nakakaranas ng kalayaan. Hindi nagbabago agad ang iba, ngunit nagbabago tayo. Nagiging mas malaya, mas mapayapa, mas katulad ni Kristo. At hindi ba't iyon ang tunay na layunin ng Ebanghelyo? Hindi lamang baguhin ang ating ginagawa, kundi baguhin ang ating puso. Kaya marahil ito ang tanong ni Jesus para sa ating lahat sa araw na ito. Sino ang taong pinakamahirap nating mahalin? At paano tayo tinatawag ng Diyos na magmahal ng lampas sa ating galit, sugat at sama ng loob? Dahil sa huli, hindi tayo makikilala bilang mga Kristiyano dahil sa dami ng ating alam. Makikilala tayo dahil sa paraan ng ating pagmamahal. At ang pagmamahal na hinihingi ni Kristo ay hindi karaniwan. Ito'y pagmamahal na lampas. Lampas sa sarili, lampas sa damdamin, lampas sa paghihiganti, lampas sa takot. At kapag natuto tayong magmahal ng lampas doon, nagsisimulang makita ng mundo ang mukha ng Diyos sa ating buhay. Kaya ngayong panahong ito, tandaan po natin ang isang salitang ito na lampas. Dahil ang tunay na Kristiyano ay hindi lamang nagmamahal sa mga madaling mahalin. Nagmamahal siya ng lampas sa hinihingi ng mundo. Katulad ng Ama, katulad ni Kristo. Kaya pag nilayan natin, sino ang taong pinakamahirap nating mahalin sa oras na ito? At paano tayo inaanyayahan ng Diyos na manalangin, magpatawad at magmahal ng lampas sa ating nararamdaman? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus,
Turuan mo kaming magmahal tulad mo. Kapag nasasaktan kami, bigyan mo kami ng lakas na magpatawad. Kapag kami ay nagagalit, tulungan mo kaming manalangin. Para sa mga nakasakit sa amin, punuin mo ang aming puso ng iyong pag-ibig upang matuto kaming magmahal ng lampas sa aming sarili at maging larawan ng iyong awa sa mundo. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng mga Panginoong Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ikinagagalak naming ipaalam sa inyong lahat ang muling pagbubukas ngayong taong ito ng Hope Center, isang ligtas at mapagkalingang lugar para sa mga nangangailangan ng paggaling at panibagong pag-asa sa buhay. Ang Hope Center ay bukas para sa mga individual na dumaranas ng mild to moderate cases of addiction. Kabilang na po rito yung pagkakalulong sa droga, pagsusugal, alkoholismo, digital addiction gaya po ng internet addiction, online gaming addiction, at syempre yung online gambling addiction. Mga kapatid, layunin po ng Hope Center na magbigay ng holistic na paggaling, physical, psychological, spiritual, at social healing sa pamamagitan ng maayos na programa ng pag-aalaga, ng paggabay, at pagbabagong buhay. Kung ikaw po o ang isang mahal sa buhay ay naghahanap ng tulong, pag-asa, at bagong simula, bukas po ang aming pintuan para sa inyo. At para po sa mga interesado, makipag-ugnayan lamang po kayo. Mag-message o tumawag sa numerong ito, 0945-874-0799. Sa Hope Center, may pag-asa, may paggaling, at may bagong bukas.